Huwag po kayong mag-alala. Sige po tayo lahat. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke, chapter 8, verse 1 up to verse 3. Tatlong verse lamang po ito. Book of Luke in the New Testament. Kung nandiyan na po kayo lahat, say aloud, amen. Basahin na po natin ng sabay-sabay. Ano po, dahil tatlong verse lang naman. Nandiyan na po kayo? Amen. Sige po, basahin po natin. Ready? Read. And it came to pass afterward that they went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and dwelt with him. And certain woman which had been healed of evil spirit, infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna, the wife of Chuza, Herod the steward, and Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At ito pong tatalakayin natin, pag-aaralan po natin, is kasunod po ng ating pinag-aralan kaninang umaga. Kung kayo po ay nandito kaninang umaga sa ating morning service, yung preach po ng ating kapatid na si Brother Benji Kabatik, babad kayo sa Benji ngayon. Yung patungkol po sa alabaster box, yung woman with alabaster box. Amen. So ito po yung kadugtong nun. Amen po. So sige po, tayo po ay manalangin muna. Sa Panginoon, tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito na pinagkalob niyo po sa amin upang makapag-aaral po muli ng iyong salita. Salamat po sa pagpapala at biyaya niyo po sa bawat isa po sa amin. At salamat po Panginoon sa pangunguna niyo po sa amin. Pagapat yung iba po sa amin, pagod, wala pang tulog, puyat po Panginoon. At may mga karamdaman yung iba po sa amin. Ngunit salamat po dahil itong mga bagay na ito ay hindi nagiging dahilan upang hindi po namin gawin ang inyong pong kalooban, Panginoon. Amin pong panalangin sa gabi pong ito. Pagpalain niyo po ang inyong pong salita na mahahayag, Panginoon. Bigyan niyo po knowledge and wisdom ang bawat isa po sa amin sa pakikinig ng inyong salita po, Panginoon. At nawa ang inyong salita na aming mapapakinggan sa gabi pong ito ay mangusap po sa bawat isa po sa amin at maging hamon po ito upang gawin po namin ang inyong pong kalooban sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat sa inyong harapan, ngunit salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong awa at patuloy na pagmamalasakit po sa amin, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan at lahat po ng papuri at pasalamat binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, puna po tayo. May mga bumoto na po ba sa inyo? May mga bumoto na po ba? Di ba halalan po, di ba? May bumoto po ba sa inyo? Wala naman. Walang bumoto. No. Sino po yung mga maraming taga Bulacan dito eh. Sino po yung nanalo sa Bulacan? Ano po ba yung mayor? Tawag doon sa Bulacan? Governor? So sino po yung Daniel Fernando? Naproklama. Ibig sabihin napalitaan niya, binalita na, no? Amen. So sa Maynila, ang ang nanalong mayor, ang naproklama is si Mayor, Mayor Isko Moreno. Siya yung nanalo. Amen. Po. Pinsan ni Preacher Edmond. Bakit ko po yan tinatanong? Dahil yan po ay konektado din sa ating pag-aaralan. Hindi po yung pagiging mayor, hindi yung pagiging senador o kung anumang posisyon sa Senado, o sa isang lugar, bakos yung tinatawag na proclamation o paghahayag ng isang pagpoproklama. Kumbaga, yan ay konektado sa ating pag-aaralan, So, kung mapapansin na po natin dito sa ating binasa, na ang Panginoon dito ay nag-house to house, city, pumunta siya sa mga lungsod and villages, para maghayag ng salita ng Diyos. Amen. At talagang sa atin naman, kaya naman natin ginagawa po ito, lahat po tayo nandito, ay para din sa salita ng Diyos.
Amen po. Amen po ba? No? Hindi lang naman tayo nandito para lang umupo at wala lang, no? Para lang masabing umatin tayo. No? Andito po tayo lahat para sa Panginoon. Amen, tama po ba? No? Andito po tayo lahat para magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon at biyaya ng Diyos, magamit tayo lahat ng Diyos sa kanyang kalooban. Amen? Para ibahagi din sa iba yung biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Amen po? Lahat po ba tayo pinagpala ng Diyos? Amen. Salamat sa Panginoon. Ano po? At meron lamang po tayong ilang tatalakayin. Maiksi lamang ito. Hindi naman ganun kahaba. Na po. At nawa maging pagpapala po ito sa atin. No? So hindi ko na i-connect sa Zoom kasi may mga nagbigay sa akin suggestion na hindi na nagbubukas ng Bible yung iba. No, so magbubukas tayo ng Bible. Actually wala namang ibang mga focus po tayo dito sa Luke chapter 8 verse 1 to 3. Amen po. So ang title ng ating pag-aaralan po, nandiyan din, makikita natin in verse 1. No, sabi dito and it came to pass afterward. So mapapansin niyo po dito sa verse 1 pa lang, and it came to pass afterward. Ibig sabihin po nito is pinapatukuyan niya yung unang nangyari. No, bago itong mangyayari dito po sa chapter 8 verse 1 to 3. So ano po yung sinasabing and it came to pass afterward? Ito po yung unang nangyari doon sa bahay ni Simon na ama ng isang disipulo ng Panginoon na isang Pariseo, no, na nagkaroon doon ng isang senaryo na may isang babae na si Mary Magdalene na may dalang alabaster box of very costly perfume na po. At that time, yun lang yung meron siya. At ginamit niya yun para sa Panginoon. Actually, napakagandang lesson nga po nun eh. Kung papansinin natin na po, yung bagay na meron siya, ibinigay niya para sa Panginoon. And kung i-apply natin siya sa buhay natin bilang nakakilala na sa Panginoon, ano ba yung mga bagay na meron tayo na hindi natin kayang ipagamit sa Panginoon? No? So, ang title po ng pag-aaralan po natin, The Proclamation of Glad Tiding. No? So, ano ba ibig sabihin ng proclamation and glad tiding? No po? So, proclamation, ito po yung a public or official announcement. Yan, kaya ako tinatanong kanina kung bumoto na ba kayo, kung sino na ba yung nanalo sa mga lugar nyo, no? Ito ay konektado dito sa pag-aaralan natin, yung announcement, kumbaga, yung tinatawag na proclamation. No? Ito is a public or official announcement dealing with matter of a great importance. Ito po ay paghahayag ng isang importanteng bagay o isang mensahe na napakahalaga. No? Sa halalan, tulad nga nung binabanggit ko po kanina, sa isang halalan, no, pinapamalita o pinoproklama, amen, sa buong lungsod o syudad o isang bansa ang mabuting balita sa nanalo sa isang halalan. Amen. Ang glad tiding naman po, ibig sabihin po nito, glad tiding means good news. No, ibig sabihin po niyan, or in Tagalog, ito po ay mabuting balita. Amen. Kaya po ang title natin sa umaga pong ito, The Proclamation of Glad Tiding. Amen? So, sabi po dito, we are diving in the Luke chapter 8 verse 1 to 3. No, short, but ano lang po ito, very short lesson, but very powerful. Na po, ito ay napakahalaga. At makikita natin dito yung ginagawa ng Panginoon habang po siya ay naandi dito sa mundong ito at that time, no? Una, makikita natin dito the healing power of the gospel, no? Pangalawa, the role of the woman, makikita natin healing power of the gospel. Makikita natin dito the role of the woman in supporting in the mission, makikita natin yan in verse 2, no? These three verses tell us much about the name of Jesus' work, no? The transformative, ibig sabihin niyan pagbabago sa buhay, no?
Ibig sabihin ng transformative, causing a mark, change in someone or something. Ibig sabihin, ito yung may nababago sa buhay ng isang tao. No, halimbawa na nga lang ito si Mary Magdalene na dati siyang inaalihan ng demonyo, ano po, at nung siya ay pinalaya ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon, siya ay nagbago. Kumbaga nag-turn around po siya. No? Parang dito siya sa kasalanan, nakaharap, tinaliko niya 100%. 100% ba tawag doon? O ano tawag doon? 180 degree, no? Total pagbabago, hindi po 'yun sa panlabas lang. Kasi yung panlabas pwede nating ayusan yung sarili natin. Pero yung sa loob, yung total changes kumbaga from within at magre-reflect 'yon outside. Amen? No? So, ngayon po, nawa buksan natin po yung mga puso at isip natin sa ating pag-aaralan, no? Sabi po dito in verse 1, no? Dito na po tayo in verse 1. It came to pass, sabi po dito. Tingin po tayo sa ating mga Bible, ano? And it came to pass afterward that he went throughout every city. Sino po 'yon? He, Jesus Christ po, ang tinutukoy po dito, no? At sabi dito, he went out. Yung he, si Jesus Christ po yan. Went out every city and village. Ano pong ginawa niya? Preaching. Ano po yung ibig sabihin ng preaching? Paghahayag. No? Paghahayag. O pagtuturo. Amen? Preaching and ano pong sumunod? Showing. No, hindi lang siya basta nagsasalita. Ipinapakita niya rin sa kanyang buhay yung kanyang itinuturo. No? Preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. So ano daw po yung tinuturo ng Panginoon? The glad tidings of the kingdom of God. Ano po ba ibig sabihin niyan? Ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen. Malinaw po 'yan. Ano po? No? So, first point po natin dito, Jesus ministry is for all the people. No? Makikita natin dito na ang Panginoon ay nag-house to house, ang Panginoon ay nagpunta sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, iba't city, iba't ibang villages, at iba't ibang tao ang nakakasalamuha po niya. Na wala siyang pinipili na tao lang na babahagihan ng salita ng Diyos. Amen? Makita natin po dito, the passage begin by telling us that Jesus went throughout every city and village, preaching, sabi po dyan, and showing the glad tidings of the kingdom of God. Amen? So this is a reminder. Reminder po ito that Jesus' ministry was not confined. Ibig sabihin, hindi po ito limitado. Ibig sabihin ng confined, hindi po ito limitado to one place. Hindi lang dito lang ako magbabahagi ng salita ng Diyos. No? Makikita natin na ang Panginoon is nagpunta po siya sa iba't ibang lugar. Amen? Diyan po kayo? No? It's not confined to one place or was not limited to one group of people. Hindi lang siya para sa isang group ng people. No, para po ito sa lahat. No, nagbahagi ang Panginoon para sa lahat ng tao na makakasalubong niya at handang makinig ng kanyang mga itinuturo patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? Makita po natin dito, sabi po dito, he went to every city and village sharing the message of the kingdom of God with anyone who listen. Amen. So ito, lahat naman tayo lumalabas, humahayo, ano po. Hindi naman tayo, actually napakaganda nga nung yung ginagawa natin. Actually ako hindi ko pa nagagawa kasi matagal na akong hindi ulit nagbakasyon. Yung umuwi tayo sa Pilipinas, pinupuntahan natin yung mga kamag-anak natin at ibinabahagi natin yung gospel sa kanila. No? Kasi napakahalaga po ng salita ng Diyos. Napakahalaga na ang lahat ng, sabi nga ng pastor po natin, ang unahin natin yung mahal natin sa buhay. Kumbaga naiibahagi natin yung gospel sa ibang tao, pero yung sariling pamilya natin, hindi natin magawang maibahagi.
dadating yung time, lahat naman tayo talaga mamamatay. And dadating yung time, walang pupuntahan na ang tao kundi langit, impyerno lang eh. Amen po. Ganun po kahalaga ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Ngayon makikita po natin dito na itong ginagawa ng Panginoong Hesus is maging hamon din po ito sa bawat isa po sa atin, no? This speaks us today as well, no? Ito po ay nawa ay nangungusap din sa atin. Amen. That the gospel is not mean to keep to ourselves, no? Hindi, wag natin siyang sarilinin lang. Wag natin siyang parang okay na, ligtas na ako, wala na akong gagawin, bahala na kayo diyan, no? Minsan ang ginagawa natin, hinahayaan na lang natin na alam natin yung salita ng Diyos. Amen. Nandiyan pa po kayo? No? Sana po nakikinig po kayo, ano po? No? Alam ko po itong mga ganitong katuruan ay madalas natin napapakinggan, pero sana maging ano ito po sa atin, maging hamon po ito sa atin na gumawa para sa Panginoon, para sa mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Especially sa mga mahal po natin sa buhay. Sabi po dito, this speaks to us today as well, no? Sana ito ay nangungusap din sa atin that the gospel is not meant to keep to ourselves, o ang mabuting balita ng Diyos ay hindi dapat lamang natin ito sinasarili o nililimitahan sa comfort zone natin. Hindi yung okay na dito na lang, okay na. Amen. Naunawaan po ba natin? No? Jesus, sabi po dito, just katulad po ng Panginoon, no, siya po ay nagta-travel sa mga lugar, kada lugar, to preach, to share the gospel of the kingdom of God. Amen. At makikita natin dito, ganun din po sa atin, na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Kaya po tayo nandito. Tama po ba? Amen. We are called to take the message of God's kingdom to wherever o kung saan man tayo i-lead ng Panginoon. Hindi pwede yung mamimili tayo kung saan lang natin gustong mag-share. Hindi yung mamimili tayo kung sino lang yung gusto nating sharean. Amen. God always leads us to share the gospel to everyone. Not only in our comfort zone. Minsan may mga bagay nga na ayaw natin puntahan eh. Diba? Kasi nga doon magulo. Doon hindi natin alam kung anong mangyayari po sa atin, tulad na lang nila Teacher Angelo, no? Iniwan nila yung trabaho nila dito para pumunta ng Switzerland nang hindi naman nila alam yung magiging buhay nila doon. Amen. Pero dahil sa kalooban ng Diyos sa kanila para pumunta doon upang magbahagi ng salita ng Diyos, sinunod nila yung kalooban nila, yung kalooban ng Panginoon sa kanila. Iniwan nila yung kanilang comfort zone para sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sana ganun din po sa atin, no? Maging hamon din po yan sa atin. Amen. Whether it is our workplace, no? Minsan sa mga trabaho na lang natin, ano po, may mga nakakasalamuha tayo sa mga workmates natin. Why we don't share the gospel to them? No? Kung hindi po tayo makapagsalita, nahihiya po tayo, meron po tayong tracts, pwede nating iabot sa kanila. No? At marami po tayong nagiging bisita dito na nagiging testimony nila is naabutan lang sila ng tracts. No? At kinontak nila yon at pumunta po sila dito at naka-attend po sila ng gawain ng Panginoon. Amen? So napakahalaga po ng mga bagay po na yan. Amen? Sa trabaho po natin, sa workplace or sa ating mga kapitbahay, no, dito sa paligid po natin, meron po tayong mga tao na nakakasalamuha, nakakasalubong, no, mapa-Pilipino man yan. I know, kailangan natin mag-ingat kasi Muslim country, baka mahuli tayo, tulad nila Brother Benji Kabatik. One time, parang nabalita ko na pulis sila ng pulis o nasita sila na po. Pero ganoon naman po talaga, no? Even before pa naman talaga, sinisita. Mismo ang Panginoon nga sinita, tayo pa kaya. No? Ang Panginoon nga pinako sa krus.
No? Ang Panginoon nga pinahirapan. Pero hindi naging dahilan yun para hindi gawin yung kalooban ng Diyos. No? Sa, yun nga po, sa ating mga neighborhood or even places where hesitant to go. Yung mga lugar na ayaw nating puntahan. No? Pwede nating gawin. Maraming paraan upang magbahagi ng salita ng Diyos. No? Tulad dati sa bachelors, meron po kami naging programa dati nung COVID at that time. Dahil hindi nga kami makalabas, hindi makapag soul winning, ang nangyari, ginawa po namin, nag-send po kami ng mga verses, gospel verses, sa mga groups sa Facebook. Yung mga Pinoy groups sa Facebook, sinendan po namin na sinendan ng mga gospel at may mga nag-response naman sa biyaya ng Diyos. And yun, may mga nangusap naman. Ano po? So maraming paraan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? No? At nawa maging hamon din po ito sa bawat isa sa atin. No? That we must be actively sharing God's word. Amen. Hindi pwedeng, I know minsan iba-iba po ang mood ng tao. Iba-iba ang hindi araw-araw pare-parehas ang strength natin. Minsan may weak tayo, minsan strength tayo, pero we must continuously share the word of God. Amen. We must be active daily sharing the word of God. No, sa paglabas pa lang po natin, marami na tayo nakakasalubong. Marami na po tayo nakakasalamuha. Na po. And hindi lang dapat tayo active, dapat we are also willing na alam mo yun, meron kang kaalaman pero wala ka namang willingness. Amen. So dapat meron din tayong willingness na magbahagi ng salita ng Diyos. Magkaroon din tayo ng pagmamahal sa mga kaluluwa. No? Dahil one time, hindi po natin alam, makakasalubong natin sa eroplano, makakatabi natin sa eroplano, sa bus, no? O sa labas, mga makakasalamuhan natin. Si Kuya, si Brother Mark, nag-a-apply, may mga nakakasabay tayo. Pwede nating ibahagi yung salita ng Diyos. No? Sa trabaho po natin, no? Bilang isang Kristiyano, tayo yung magiging gagamitin ng Panginoon para ibahagi naman sa iba ang salita ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa po, the transforming power of Jesus. Makikita natin dyan in Luke chapter 8 verse 2. Sabi po dito, and a certain woman which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene. Kung maalala niyo po ito si Mary Magdalene, ano po? Yan po yung inaalihan ng demonyo at meron siyang 7 devil spirit na pinaalis ng Panginoon sa kanyang katawan. Amen? Out of whom went 7 devils. So makita po natin yan, no? So, ikalawa, number 2, the transforming power of Jesus. No? The next verse introduce us to several women. Marami pong babae na binabanggit po dito. Bukod kay Mary Magdalene. No? So chapter 3 may iba pang mga tao, no, na binabanggit po dito, no. At kung mapapansin natin dito in verse 1, no, balikan natin ng konti, na hindi lang ang Panginoon ang nag-house to house, ang nagpupunta sa iba't ibang lugar, kasama niya po dito yung kanyang 12 disciples. Amen. So sabi po dito, the next verse introduces us to the several women who were healed like Mary Magdalene. No, merong 7 devils na pinalaya po sa kanyang katawan, no. Women had encountered Jesus in their deepest needs. No, katulad nga po nito ni Mary Magdalene, no. At siya po ay pinagaling ng Panginoon, had radically transformed their lives. No, radically na binago ng Panginoon yung kanilang buhay. Amen? Ano ba ibig sabihin ng radically? Radically, the word radically means, ito may English tayo konti, radically meaning in a complete or
true or extreme way, it comes from Latin. It's come from Latin root. So ibig sabihin po ng radically is complete change inside and out. No, kompletong pagbabago. No? Kaya nga nung tayo ay nakatanggap sa Panginoon, nakilala natin ang Panginoon at tinanggap natin siya bilang sariling nating Panginoon na tagapagligtas, tayo din ay paunti-unting binabago ng Diyos. No? Una, sa loob. And pangalawa, sa labas. Ibig sabihin, yung ating kalooban ang unang babaguhin ng Diyos. Yung puso po natin, yung pag-iisip natin, and then mag-reflect yun sa ating mga ginagawa. Amen po. No, example nga nito is si Mary Magdalene. Nung siya po ay binago ng Diyos at siya ay nakakilala sa Diyos, at nung malaman niya na ang Panginoon ay nandoon sa bahay ng isang Pariseo, siya po ay nagpunta doon upang alayan ng isang ointment ang Panginoon. Very costly. No? At pinahira niya ng kanyang buhok ang paa ng Panginoon, no, hinugasan niya ng napakamahal na pabango. Amen. So makikita po natin dito, Apostle Paul as well, no? Si Apostle Paul po, siya ay isang taong makasalanan, masasabi po natin, at siya ay pinapapatay niya yung mga Kristiyano at that time, no? At nung time na nakasalubong niya, papunta po siya doon sa papunta po siya doon sa Damascus, no, upang pagpapatayin itong mga Kristiyano. Nakasalubong niya po ang Panginoon. No, na-meet niya ang Panginoon at makikita po natin dito, after niya ma-meet ang Panginoon, siya po ay naging isang vessel ng Panginoon to share the gospel, to share the word of God. So hindi po dahilan kung ano man yung buhay po natin o anong klaseng tao tayo dati o ano man yung ginagawa natin. No? It depends on how we are willing to be used by God. No, didepende po ito kung paano ba tayo magpapagamit sa Panginoon. Ano ba yung willingness talaga natin na magpagamit sa Panginoon? Yes, nakakilala na tayo sa Panginoon, pero ano yung next na gagawin natin para sa Panginoon? Amen? No, makikita po natin dito sa mga babaeng ito, this woman, or tinutukoy dito si Mary Magdalene, this woman were not just passive followers of Jesus, no? They were transformed by His power. Jesus healed them physically. No, pinagaling po siya ng Diyos physically, emotionally, mentally, and spiritually. Magkakasama po lahat yan. Amen? And Mary Magdalene, for example, had been bound to demonic oppression. So, yan po yung binabanggit natin kanina. But she was set free through Jesus Christ. Katulad po natin, pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. Amen? Pinalaya tayo ng Diyos sa mga masasamang gawain. Amen? Amen po ba? No? Jesus can heal our deepest wounds o yung ating mga sugat and deliver us from the things that bind us in sin. No, ang Panginoon lang po ang pwedeng makapag-deliver po sa atin sa kasalanan, no? If you have been transformed by the gospel, how are you sharing the transformation with others? Kung ikaw ay binago na ng Diyos, paano ba natin ito ibinabahagi sa iba? Amen? And if you feel like you're still bound or broken in some way, know that Jesus has the power to heal and restore. Amen? Amen po ba? No? So, pangatlo, kita po natin dito in verse 3, no, the role of the woman in the kingdom of God. So, makikita po natin dito na ang Panginoon ay nag-house to house. Kasama niya po yung 12. At bukod po dito ay mayroong mga tao na sumusuporta po sa kanyang ministry o sa kanyang gawain. Amen? Napakahalaga po ng support sa misyon o sa isang gawain. Kung hindi natin kayang humayo
why we can support. Kaya nga po tayo may mga missionary support, no, ministry support, o di kaya meron tayong ginagawa sa church. For example, pagluluto, support po yan, ministry po yan. Ayan, eto yung ginagawa ni Brother Mark, ministry po yan. No, Brother Kapil, he is cooking. No, that's part of the ministry. Amen? Everything that we are doing in the church is part of the ministry or service in the Lord. Amen? Yung paglilinis, no? Pagbabalot kanina, marami nagbabalot. Box for Akos. Ministry po yan. Isisend po natin yung box para sa mga kapwa natin mananampalataya. Yan po ay part of the ministry. No? Yung mga bagay po na yan. Kaya nga ang tanong, are we supporting one another in our call to serve God? No? Marami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? No? So, pangatlo, sabi po dito, third points po natin, the role of the woman in the kingdom of God. Makikita po natin dito in Luke chapter 8, verse 3. Basahin po natin, Luke chapter 8, verse 3. So, may mga ibang babae po dito na binabanggit, ano? So, mahalaga din yung, mahalaga din talaga yung mga babae sa loob ng church. So, sila yung magaling maglinis, magluto, masarap magluto, no? Eh kami mga lalaki, ano kami, masisipag kami. Sabi po dito, no, sa verse 3, sabi dito, and Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward, and Susanna, no, and many others, which ministered unto him of their substance, no? Ministered unto him with their substance. Ano po ba ibig sabihin yan? Naglilingkod ang mga tao nito na naaayon sa kung anong meron sila. Ibig sabihin, yung mga bagay na meron sila ay ipinapagamit nila to support the ministry of the Lord. Amen? Sana maging hamon po ito sa atin na maging ganun din po tayo. Huwag po tayo maging madamot sa Panginoon. Amen? Actually, minsan aminin natin, madamot tayo sa Panginoon. Actually, hindi nga minsan madalas. And madalas tinitipid natin ang Panginoon. Imagine po natin sa ibang bagay. Wala tayong pakialam kung mapagod tayo, mapuya tayo. Pero sa Panginoon, wala tayong energy, wala tayong gana. Amen? Sa iba, okay lang na gumastos tayo kahit magkano, pero sa Panginoon, tinitipid natin. Amen po? Sa iba, sige, bigay tayo ng bigay, pero sa Panginoon, tinitipid natin. Hindi natin maibigay yung para sa Panginoon. No? So makikita po natin dito na itong mga babaeng ito ay naglilingkod sa Panginoon sa kung anong meron sila. No, hindi lang po ito sa mga babae, ganun din sa mga lalaki. No, maging hamon po ito sa atin. Makikita natin dito na ang Panginoon ay nangangaral ng salita ng Diyos patungkol sa kingdom of God at may mga tao na sumusuporta po sa kanyang gawain. If we cannot share the gospel, if we cannot go, no, to a mission, why we can support the mission? Why we can support the ministry? Sa mga bagay na meron tayo o mga bagay hindi lang meron tayo o yung mga kakayahan na kaya nating gawin. Amen? Lahat tayo may mga kanya-kanya tayong talento. No? Bakit hindi po natin ipagamit sa Panginoon? Amen? Like Brother Kapil, he is cooking biryani. Special biryani, ano? So makikita po natin dito in verse 3, introduced as Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward. No? Susanna, and many others. So, binabanggit dito na hindi lang ito mga babaeng ito at meron pang iba. No, many others who ministered unto him of their substance. No, this woman, along with the 12 disciples, makikita po natin active po sila sa pag-support sa gawain. Hindi sila parang tinatawag natin dito na kabuti, na bila na lang susulpo, tapos mawawala na.
no? Makikita po natin dito na sila ay active na sumuporta sa gawain ng Diyos. Amen? Amen po ba? No? The woman along the 12 disciple actively supported Jesus' ministry. They were in just passive followers, they were partners. Hindi lang sila basta sumusunod. Basta sila ay, but they are partners as well, no? In the ministry, no? In the mission, no? Contributing from their own resources. Amen. So, mapapansin po natin dito tayo nagiging part po tayo ng ibang gawain. So we become partnership of other ministries as well. Amen po ba? No, Jesus not only included women in his ministry, but he empowered them to serve. No, binibigyan din ng Panginoon ng lakas sila upang maglingkod. Wala namang panggagalingan ng lakas natin at ng mga bagay na mayroon tayo, kundi ang Panginoon lang. Maaaring sabihin natin, nagtatrabaho tayo, inalagaan natin ang sarili natin, pero huwag natin kakalimutan na ang Panginoon ang nagbigay at gumawa ng lahat ng bagay para sa atin. Amen? In a time when women were often, kita po natin dito, no? Jesus' inclusion of woman in his ministry is a powerful reminder that God's kingdom, there is no second class. Ibig sabihin, wala pong pinipili dito na posisyon ang Panginoon sa paglilingkod. Maaring ikaw ay tagalinis lang, ikaw ay supervisor, ikaw ay team leader, ikaw ay manager, o ikaw ay CEO ng isang kumpanya. Wala pong pinipili ang Panginoon dito sa paglilingkod. Amen? Lahat po tayo pwedeng maglingkod sa Diyos. At lahat tayo ay pwedeng may gawin para sa Panginoon. Amen? Ano bang nationality mo? Pilipino ka man, Indian ka man, Pakistan ka man, o kahit na sabihin natin, Emirati ka man. No? If you are called by God and you are gusto nating magamit ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos, no, tayo ay gagamitin ng Diyos. Amen? Ang tanong, willing po ba tayo magpagamit sa Panginoon? No? So sabi dito, everyone has a role to play. Hindi po maglaro ibig sabihin, everyone has a role to play. Ibig sabihin, meron po tayong kanya-kanyang pwede maging part sa gawain ng Diyos. Amen? Whether they are male or female, babae ka man o lalaki, bata o matanda, lahat po tayo ay pwedeng may maging part sa gawain ng Diyos. Amen? Mahirap ka man o mayaman. Amen? Sabi po dito, mahirap ka man o mayaman, if you are a woman in this congregation, know that you have the vital role in the work of the kingdom of God. No, may kanya-kanya po tayong gift na pwedeng ipagamit sa Panginoon. May kanya-kanya po tayong kakayahan, may kanya-kanya tayong talent. No? Ang challenge po dito sa atin, are we as a church lifting up and empowering those around us? So, ibig sabihin po nito, tayo ba ay nagagamit din ng Diyos para mapalakas yung kapwa natin mananampalataya? O yung mga kapwa natin, yung mga nasa paligid po natin? Amen po ba? Andyan pa kayo? Tulog na po kayo? No? Especially women, no? Kasi hindi naman, parang Mother's Day na. No? To take active roles in the ministry. Are we supporting, ito po, mahalaga po ito are we supporting one another? Sinusuportahan po ba natin ang bawat isa? Amen? Are we supporting one another serving the Lord? Or bahala na kayo dyan? No? O may Bible study, sinong willing sumama? Amen? Naunawan po natin. So, para po sa ating conclusion, no? In these 3 short verses, sa 3 verses po na tinalakay po natin,
makikita po natin dito yung kapangyarihan ng Diyos. No? Kapangyarihan ng Diyos na magpagaling, no? Na magbago ng buhay ng isang tao. Amen? A ministry of healing, transformation, no? Makikita po natin dito o matututunan po natin dito is Jesus mission in global, no? And for all the people, no? Yung healing po and transformation na ginagawa po ng Panginoon. And yung role ng mga kababaihan, no? And napakahalaga din nung tinatawag na discipleship, no? Kaya kanina narinig ko, sinabi ng ating pastor, yung ating discipleship, seryosohin po natin. Dahil napakahalaga po nito. Amen? As we reflect on this truth, no, kung i-reflect po natin yung ating sarili, tanungin po natin yung ating mga sarili. No? Una, how can I participate? Paano ba tayo makapag-participate, no, sa isang gawain ng Panginoon? Pangalawa, how has Jesus transformed my life? Paano ba binago ng Diyos ang buhay natin? Nung simula nung siya inakilala natin. Ilang taon na po tayong Kristiyano? Simula nung nakakilala tayo sa Panginoon hanggang ngayon, ano na po ba yung nabago sa atin ng Panginoon? O nabago na ba tayo ng Panginoon? O ayaw nating magpabago? Amen? And how can we share the gospel to others? Amen? Or are we willing to share the gospel to others as well? Amen? So, yun lamang po, no? Papuri po at pasalamat sa Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo na. Tayo po ay manalangin. Sana po sa maikling pag-aaral na ito ay naging hamon po ito sa bawat isa po sa atin. Amen po. Amen po ba? Inaantok na po tayo lahat. No? Sige po, tayo po ay manalangin na. Tayo po lahat ay pumikit. Tayo po lahat ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral po ng inyong salita. Salamat po sa inyong salita na amin po napag-aralan. Nakita po namin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, kung paano po siya nagpunta sa iba't ibang lugar, kung paano po siya pumunta sa iba't ibang tahanan, kung paano po siya kumausap ng iba't ibang klase ng tao, anumang estado ng tao, anumang uri ng tao, anumang lahi ng tao. Siya po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol sa kaharian ng Diyos upang ibahagi ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos upang ang mga taong ito ay makakilala at magkaroon ng katiyakan ng langit. At nawa, maging hamon din po ito sa amin na gawin po namin ang inyong pong kalooban sa buhay po namin na ibahagi ang inyong salita sa mga taong hindi pa nakakakilala po sa inyo, especially po sa mga mahal po namin sa buhay, bagamat malayo po kami sa aming mga mahal sa buhay, pero meron po kami mga bagay na pwedeng magawa upang ibahagi po ang inyong salita, ipakilala po kayo, Panginoon. Ang kailangan po namin ay ang courage to be used, na magpagamit po sa inyo. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng lakas na ibahagi po ang inyong salita, bagamat ang iba po sa amin ay may kanya-kanyang strength sa pagbabahagi o may kanya-kanyang way. But nawa po, Panginoon, magawa po namin ang iyo pong kalooban sa bawat isa po sa amin, Panginoon, at ang inyo pong salita na napag-aralan namin ay maging hamon po sa bawat isa po sa amin, at katulad po ng mga kababaihang ito at katulad ng 12 disciples ng Panginoon na patuloy sumusuporta sa kanyang gawain, ganoon din po sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na gumawa o sumuporta sa inyong mga gawain, maging partner sa inyong mga gawain to support the ministries of the church. We know, Panginoon, na hindi ito kakayanin lamang ng aming pastor na siya lamang mag-isa. Kailangan niya po ng tulong ng bawat isa po sa amin. Nawa, bigyan niyo po ng puso, ng burden ang bawat isa po sa amin na sundin ang inyo pong kalooban po, Panginoon.
At hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, ngunit salamat po, Panginoon, dahil kami po ay idinala niyo po dito at kami po ay nakakilala po sa inyo. Kami po ay nagkaroon, Panginoon, ng katiyakan ng langit sa aming mga kaluluwa po, Panginoon. At Panginoon, patawad po sa aming pagkukulang po sa inyo, sa aming pagkakasala, at lahat po, Panginoon, ng papuri at pasasalamat. Pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pupunta po tayo. I think meron tayong bisita doon sa Kuwait. Yan. So, God's work or God's ministry of proclaiming the gospel should be supported. Okay? Alam niyo ba yung mga binanggit ni Luke sa chapter 8 verse 3, 2 and 3? Si Mary Magdalene ay isang mahirap. Si Joanna ay nasa lugar na we call it economical person siya. Kasi asawa siya ng steward ni Herod, meaning economics. Si Susana, both of them are related to politics. Herod is politics. Susana, ang asawa niya ay may posisyon sa politics during the Roman Empire. Okay, and others. So meaning to say, those believers who are followers of Jesus Christ in his time, they don't ask for they don't ask for Herod to support Jesus Christ. You know bakit binanggit niya doon yung substance na binanggit? Their own expenses. Galing sa bulsa nila yung isinusupport nila to help the ministry of proclaiming the gospel of Jesus Christ came from their own pocket, their own expenses. But they have business, they have work. Mary have work, but Mary is poor. The other woman is economically and politically. They have they have goods. Mayaman sila, pero they are supporting Jesus Christ. That's important. But those ministry of supporting the work of God or work of Jesus is for those true believers. We are not begging and asking help for the unbelievers. Hindi tayo humihingi at namamalimos sa street para lang matulungan yung gawain ng Diyos. Ang mga tutulong dito ay yung mga Kristiyano na nanampalataya, nagtiwala kay Jesus Christ. Sila dapat yung susuporta sa gawain ng paghahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. If you are truly saved, I do believe God is working. God is helping us in our lives. So in case, we should to support God's ministry for spreading the gospel. Okay? Tayo pong lahat ay manalangin. Once again, you may be seated. Just sit down. Sa inyong kinaupuan. You should to make commitment to God. I know
all of you, by God's grace, you are saved. But what is your role? What is your commitment to God? Ano yung commitment niyo sa Panginoon na makatutulong sa ministry? You can commit to God right now, verbally, even though no one knows. You can commit to God in your mind that you can give and support the ministry of the gospel ministry by your time, treasure, and your talent. Father God in heaven, Lord, salamat po muli. Because you use the low state of life, people, you use those in economically and politically believers to support your ministry. But they are believers, oh God. Meaning that they are gratitude to what you have, great things you have done to them. If these believers in the time of Jesus Christ supporting the ministry of Jesus Christ, we as a New Testament believers or New Covenant believers should support and show our gratitude by supporting the ministry you entrusted to us, O God, the gospel ministry. Salamat, Panginoon, sapagkat yung ibinibigay po namin, bumabalik din naman sa amin. Maybe in physical, emotional, spiritual, material, bumabalik po sa amin. Kaya wala pong lugi na maglingkod sa inyo in our own means. May you bless your people. Lord, we pray and I pray that challenge your people to commit to the ministry that you have entrusted to us. May you bless our visitors in Kuwait. I pray, Lord, that talk to them, that they may know you as their Savior and Lord, and believe and trust you, and trust Jesus Christ as their Savior and Lord in their hearts. All these things we ask and pray in Christ our Lord. Amen. Thank you very much. God bless you. And blessed Sunday to all. Thank you very much sa ating po mga bisita dyan sa Kuwait. And see you po, Lord willing. We're praying for you. See you next Sunday or next Tuesday sa ating pong prayer meeting. Ang ating pong prayer meeting ay dito po tayo sa Mission House Church sa Sharjah. Blessed Sunday. God bless you.